First time ho. First time makikita ng ating mga kababayan ang pagbumuka ng pamilya ni Torre. Heto na! Ayan na, ayan oh, ganda ng ngiti ah. Mga mukhang taksil din ah. Eto, nagtatanong lang ho tayo kasi oath-taking yan, dinaluhan na yan nitong si Nicolas Torre dyan sa Malacanang. Kasama ba sa oath nitong si Nicolas Torre dyan sa Malacanang, yung pagsunod kahit na alam na illegal ang order na ipinag-uutos sa kanya ng mga amo niyang bangag. Ganda ng ngiti nitong si Torre, oh. Sa tingin ko, paldong-paldo siya doon sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ho siya dyan sa oath-taking of the 39 star-ranked officer of the Philippine National Police. Ibang klase. Tawa ng Mrs. Torre yan. Pambihira. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Anak ba ni Torre yung isa dyan? Anak ng toko. Yan na nga ba sinasabi natin? Uy, may picture taking. Pamilya ni Torre, nasa Malacanang, merong picture taking. Naku, curious ho ba kayo? Oh, relax lang. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kagaya ng ating napag-usapan sa ating mga nakalipas na video. Ito na ho yung third batch. Pagkatapos ho ng third batch na to, magpapaship na ho tayo ng ating mga t-shirt para sa ating mga subscriber. No? Una na dyan, yung dalawang batch nito, itong kay Kong Dante, nakatabi na ho yun doon. Ito, madami-dami ho kasi yung binigay sa atin kay Kong Dante. So, tatlong batch ito, pangatlong batch na to, pagkatapos nito, isiship na ho natin. Ngayon, kung gusto nyo makakuha, kasi dito sa dito sa natin na to, isa kay Pastor Kibuloy, isa dito kay Congressman Rodante Marcoleta, ang ating ipamimigay dito sa video na to. Shipping free. Free shipping na ho yan, mga kababayan. Wala ko kayong babayaran. Itong kay Pastor Kibuloy, maganda rin yung yung fabric nung yung damit niya, no, talagang pag gusto nyo mag-jogging, maganda ho yun. Ayun na nga, rekta ho muna tayo dito sa nangyaring oath-taking nitong mga star rank officer ng PNP. Unahin na ho muna natin dito itong si Nicolas Torre. Diyan lang naman ho tayo kay Nicolas Torre, tapos lilipat na ho tayo dito kay Claire Castro. Yan dyan sa pinaka-latest na tawag dito na press briefing diyan sa Malacanang. Unahin na ho muna natin to. Tanggalin ko lang ho itong filter para makita nyo ho ng kabuuan yung pamilya nitong si Nicolas Torre. Ito ho. Ito. Sino ho kaya to? Sinasaluduan nyo. Bangag. Pambihira. Yan na ho, mga kababayan. Ayos. Pagkatapos siguro nito, si Torre na yan. Thank you. Police Major General Nicolas Torre III Ayun! family. Ayun, ang pamilya ni Torre. Ayan na ho, pamilya ni Torre. Palakpakan. Anak ng tokwa. First time ho. First time makikita ng ating mga kababayan ang pagbumuka ng pamilya ni Torre. Heto na! Ayan na, ayan oh, ganda ng ngiti ah. Mga mukhang taksil din ah. Nako, sinaluduhan pa nga ang bangag. Ganda ng ngiti. Anak yan ni Torre. Ito. Ayan. Pamilya ho yan lahat ni Torre, ha. Ayan ho, pagmumukha ng pamilya ni Torre. Yan ho. Anak ho yan ni Torre. Asawa ni Torre. Daming anak ni Torre, ha. Naku, parang parang yung nakasalamin eh. At least, di ba? At least, yung mga anak ni Tatay Digong, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, di ba? Ayan yung mga pamilya nitong si Nicolas Torre. Gandang pamilya naman pala. Yan. Ayan yan ho sila. Di ba? One big happy family. 3 lalaki pala anak nitong si Torre. Ayan mga kababayan, Ano yun na mga kababayan, Kung gusto nyo panoorin ang buong video na yan, punta lang ho kayo sa RTVM kung nasa YT kayo. Kung nasa FB naman ho kayo, punta lang ho kayo sa Presidential Communication. Punta lang ho kayo doon. Makikita nyo na ho itong video na to. Ito yung pinakahuling video nila ngayong araw na to. Live ata ito Live. Ito yun. So makikita nyo ho dito ang
Pamilya ni Torre. At least, di ba, madami kasi nakikurious. Ano ba itsura asawa ni Torre? Oh, di ba? Oh. Thank you. Ang galing, oh. Eh, di ba? Oh, importante yan eh. Oh, may paganyan-ganyan ka pa, anak ng toko ah. Huwag kang masyadong maangas, Nicolas Torre. No, wag kayong masyadong akala nyo kung sino kayo ngayong mga panahon na to. Para kayong mga, di ba? Yung tipong lahat kaya nilang gawin. Oh, kaya nyo naman gawin nyo yung mga panahon na to. Ika nga, umiikot ang bola. At ikaw, Torre, pagka umikot na ang bola, naku. Sa bagay, linabas mo na nga pala sa publiko ang plano mo, no? Pagka hindi sumunod sa plano ng amo mo ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon, di aalis, magre-resign, lilipat papunta ibang bansa. Ako, sa dami ng anak ni Tatay Digong, ito sinisigurado ko sa iyo, Torre. Kahit magpunta ka ng Amerika, magpunta ka ng Europa, magpunta ka sa mga karatig bansa natin dito sa Asia, hindi mo matataguan ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi, mapipicturean ka nila, malalaman ng sambayan ng Pilipino kung nasaan ka talaga. Dahil diyan sa ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sinasabi ho natin dito, isa ho kayo sa mga nagpakasangkapan dito sa administrasyon na to. Sa bagay, pati dito kay Pastor Apollo Kibuloy, yung lamat, yung sakit na ibinigay sa mga miyembro ng KOJC. Tapos yung culinary capital of the Philippines, yung binito nitong si Marcos Jr. Nako. Dumadami ho, sa totoo lang, yung mga kapangpangan, di naman bitter yan eh. Basta alam namin, kapangpangan, manyaman, tapos. Diba? Wala nang maraming tsetche-bureche dyan. Sige, wala namang problema kung masarap pagkain nyo dyan sa Ilocos. Kain lang kayo ng kain, kung nakakakain pa kayo. Pag nakikita namin kayo sa mga video, matitigas pa nga nyo eh. Di nga kayo makalunok eh. Hindi na ho tayo makikipagtalo dyan kay Marcos Jr. pagdating sa pasarapan ng pagkain. Basta alam natin, kahit saan ho tayo magpuntang dako ng Pilipinas, dako ng daigdig na mayroong Pilipino, patok sa panlasa ng sambay ng Pilipino ang lutong Kapampangan. Wala na ho, yun lang. Kung ayaw nilang gawing culinary capital, nung ngayon, wala nang problema yun. Pero sigurado ho tayo, ang boto ng mga Kapampangan, wala na sa mga taga-alyansa. Nakita nyo ho ba para sa mga Kapampangan, nakita nyo ho ba ang ginawa nitong si Marcos Jr. Doon sa panukala na gawing culinary capital of the Philippines sa Pampanga. Ibinito ho niya yon. Ngayon, para sa mga Kapampangan na naniniwala talagang pride nila yung isang pagiging Kapampangan na masarap magluto, alam nyo na ho ang gagawin sa mga taga-alyansa. Mga kababayan, yan ho yung ating mga kandidato. Malaki pa ho sa pagmumukha natin ang numero nila. Pagkayang numero na yan, nakalimutan nyo pa. Ewan na lang ho talaga natin. Tuloy. Tapos na ba? Punta na ho tayo dito kay Ate Claire. Action din Eto from na. the palace. According Eto to na ho. AFP Chief Romeo Bronner na they are looking at acquiring more missile system to complete Nako. the integration of their air and missile defense alongside purchasing warships and multi-roller fighter jets to build a strong and reliable deterrent force. How likely po na aprubahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. since plano po naman ito ng AFP? Kumpiyansa din po ba ang Malacanang na bago bumaba sa pwesto si Presidente, Strategy ho nila dito, ilinalabas nila yung mga di ba, ano yan kumbaga, kung ikaw, gusto mong palakasin ang iyong ika nga armed forces, hindi na para sa publiko pag-usapan yan. Itong mga ganitong klaseng usapin, pagdating sa mga kagamitan na bibili, para kanino ho ba yan? Yan ho gusto nilang templahin ang sambayan ng Pilipino kung paano nila tatanggapin yung mga ganyang klaseng plano ng administrasyon. Pero sa totoo lang, hindi naman ho dapat isinasa publiko yan. Kumbaga, kumbaga magkakagulatan na lang, magugulat na lang yung kalaban. Bakit meron tayong ganito, meron tayong ganyan? Kasi sa gusto natin, malalaman naman nila yan. Ngayon,
para sa publiko na ilabas yung mga ganyang klaseng detalye na kailan bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganyan sa kabila ng napakaraming nagugutom. Yan ho para sa para sa makuha nila kung paano tanggapin ng sambayan ng Pilipino. Yung mga kabangagang plano na yan ng Marcos administration. Grabe, ang dami nagugutom. Iniisip nila yung makikipagbuno sa China no? Ay magiging Pambira. credible and reliable na po ang defense posture ng Pilipinas. Hindi. Kailanman hindi magiging reliable ang defense posture natin hanggat hindi gumanda ang ating ekonomiya. Ipagpalagay na natin, nabili na natin lahat ng mga bagay na kakailanganin natin na yan. Kung ang dami naman, mahina ho ang Pilipino, mahina ang ekonomiya ng Pilipinas, napakaraming nagugutom, walang kwenta yung mga yan. Yang mga armas na yan, wala akong kwenta yung mga yan. Sa totoo lang. Kasi hindi ho yan sustainable. Pagka pinalipad nyo yan, wala na yan. Tapos na yan. Magre-rely ho tayo sa ibang bansa para mag-provide sa atin ng mga makabagong kagamitan. Pagka gumanda ang ating ekonomiya, nakapagtayo tayo ng sarili nating mga factory ng pagawaan ng mga armas, pandigma, doon pa lang ho yun. Pero habang bumibili tayo sa ibang bansa, kailanman hindi ho maging sustainable at hindi ho matitinag sa atin yung ating mga bansang meron tayong kaalitan. Dahil alam nila, pagka naputol yung supply chain o naubos ng ating pera para pambili, yung China, nako, sarili ho nilang gawa yung mga ginagamit nila. Ngayon, sinusubukan nating, kumbaga, sindakin yung isang bansang napakayaman at merong sariling pagawaan. Tayo naman ho, bumibili sa ibang bansa na kung saan napakamahal. Sobrang mahal sa kabila ng napakaraming nagugutom. Hindi sustainable yung ganyang klaseng approach pagdating sa pagpapalakas ng armed forces. Oo, kailangan natin bumili kasi yung ibang teknolohiya nasa ibang bansa. Hindi naman natin pwedeng mag-manufacture ng ganon. Tama naman ho yun. Pero yung iba, ika nga, ang tawag doon, reverse engineer nila yan sa China. Yung iba't ibang bansa, kumbaga, meron silang sariling ahensya ng pamahalaan na kung saan ay gumagawa ng mga makabagong teknolohiya pagdating sa mga armas pandigma. Pero sa atin, bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganyan para matinag itong mga bansa na to. Sa tingin ho natin, masyadong itong si Romeo Browner, hindi ho natin malaman kung saan nanggagaling ang kanilang estratehiya para pagmukhang maganda ang ating estado sa buong mundo pagdating sa yung kakayahan natin na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi ko tayo bilib pag gaganyan yung approach. Opo, gusto po talaga natin na hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. So lahat po yan ay nanaisin po talaga ng ating Huwag na tayo magtanong kung aayunan niya ng Kongreso. Matik na yan. By the way, bago ho pala yung portion ng naging press con na yan, itong si Claire Castro, pinag-usapan ho nila yung mga na-detain na kababayan natin sa Middle East. Alam nyo mga kababayan, yung mga na-detain na yun, kaya hindi ho natin sinasawsawan. Kasi lahat ho ng ilinalabas na mainstream media, mantakin nyo, halos kalahating oras o let's say pang 10 minutes dyan sa press ko na yan, yun lang ho pinag-usapan nila. Alam nyo ano sinabi nitong anong gustong ipalabas ng administrasyon. Kesyo dahil sa kabutihang loob nitong Marcos administration, yung mga nakulong dyan sa Middle East na mga nagrally, kaugnay dyan sa birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pati yung paghuhuli ho, lahat ho yan kargado. Yung pagpapakawala, kargado. Lahat ho yan mga kababayan. Kargado ho yan, ika nga. Yung tipong sa iba't ibang mga bansa para magkaroon din ng chilling effect para sa mga kababayan natin na sasali, makipag-participate para sa gagawing pagkilos, pagsuporta para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangulo na magampanan po ang mga pangakong ito. So pwede po bang sabihin ng Malacanang na magiging credible and reliable ang defense posture ng Pilipinas bago po bumaba si Presidente sa pwesto? Yan po ang naisin ng Pangulo. Yan po ang naisin. Bola yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo na pagkabibili tayo ng mga kagamitan sa iba't ibang panig ng daigdig, magiging reliable ang ating defense. Hindi ho. Alam nyo ano magiging reliable na defense? Ekonomiya. Pagka maganda ekonomiya ng Pilipinas, kahit hindi ka manghingi ng respeto sa mga karatig bansa mo, re-respetuhin ka. Ganun lang ho, kasimple yan. Paano mapapaganda ekonomiya? Tapusin ang korupsyon.
Ngayon dito, nanlilimos tayo ng respeto ng mga karatig bansa natin dahil pinapaganda natin ang ating mga kagamitang pagdigma. Hindi ho sila magkakaroon ng respeto. Pinagtatawanan lang ho nila tayo. Kasi habang tayo mga bumibili sa iba't ibang dako ng daigdig, yung F-16 na jet fighter na nakamahal-mahal. Yung mga teknolohiya nandiyan sa mga bansang Amerika, nasa China, nasa Japan, nandun ho talaga teknolohiya. Kaya, at yung teknolohiya na yon, yung pag-develop doon sa mga kagamitan na yun, napakamahal, kaya mahal ho talaga yung presyo. Naiintindihan ho natin yon. Pero dito sa estado ng ating bansa na to, sa kalagayan ng ating ekonomiya, hindi ho natin prioridad yung mga ganyang klaseng extracurricular activity, ika nga. Ang tawag ho dyan, luho. Hindi ho natin kailangan ng mga ganyang kagamitan. Kailangan ho natin edukasyon para sa mamamayan. Pagkain, murang pagkain, pagpapaganda ng ekonomiya. Pagka ganun ho ang nangyari, hindi ho tayo manghihingi ng respeto sa mga bansa na yan. Sila ho magbibigay sa atin. Kasi nakikita nila, naku, hindi na natin pwedeng hindi seryosuhin tong mga Pilipino na to. Iba sila kung sumalansan, di ba? Meron na silang sariling ika nga, ahensya na kung saan nagde-develop ng mga makabagong teknolohiyang pandigma. Kung meron ho tayong ganon, doon pa lang ho tayo re-respetuhin. Pero para sabihin mo, yung kinakalaban mo, ano siya yung tipong ang dami niyang resources. Ha? Ikaw, nakabili ka lang ng bike, akala mo, pwede ka na makipagsabayan sa kanya. Siya, merong mga sports car, merong ano. Ikaw, bibili ka lang ng bike para ipakita mo sa kanya, meron na akong bike sa'yo, makikipagsabayan na ako. Hindi ho ganon. Hindi ho ganun ang laban dito sa pagdating sa AFP modernization. Agree. AFP modernization. I-modernize natin ang ating AFP para sugpuin yung mga internal problems muna natin dito. Insurgency, yan. Unahin muna natin yan. Kung yung longest running armed conflict sa buong mundo ay nasa Pilipinas, paano pa ho natin tatapusin yung mga kalaban natin na napakalaking bansa, no? Yung problema lang natin sa insurgency, hindi natin matapos-tapos. AFP, atupagin nyo yung mga makakaliwang grupo dahil lumalakas na naman ho yung pwersa. Nakikita nyo ho ba yung mga nagkalat na video sa social media na kung saan talagang ibang klase ho. Ibang klase ho itong mga makakaliwang grupo na to. Talagang parang hindi ho mga Pilipino yung mga yung nakakaano sila, kasuklam-suklam yung pinagagawa nitong mga makakaliwa na to. Ngayon, bago ako bumilib diyan sa AFP modernization program na yan, pulbusin niyo muna yung mga makakaliwang grupo. Then, doon natin pag-usapan yung natin, yung yung ini-aim nyo na palakasin para makipagsabayan dito sa mga bansa na meron tayong conflict. O di naman kaya para makisawsaw doon sa problema ng mga karatig bansa natin dito sa Asia. Yun ang gusto ko kasi gawin ng itong administrasyon ni Marcos Jr. Mantakin nyo, maglalabas ng statement na ganyan ng AFP. Itatanong nila dyan kay Claire Castro. Pero ang nag-uusap behind the scene, itong si Marcos at itong si Browner. Tapos pag-uusapan nila dyan sa moro-morong press con na yan, na alam naman itong si Claire Castro at alam naman ng mga taga-Malacanang kung anong itatanong nila at sasagot itong si Claire Castro. Kumbaga, ginagawa kong mga tanga ang sambayan ng Pilipino sa mga ganyang klaseng pag-uusap. Wala akong impromptu dyan. Wala akong yung actual na katanungan, yung tipong yung tanong na nanggagaling sa mga mainstream media, lahat ho ng tanong dyan ikargado galing ho mismo sa Malacanang. Kung ano yung strategy na ginagawa nila dyan sa House of Representatives, kahintulad din ho yan ng ginagawa nila dyan sa Malacanang. Sinan lahat. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin, kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. Thank you, Yusek. Related question, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Ngayon, related Yusek, question, good morning. syempre. Does the Philippine government consider the arrest of Pinoys for suspicion of espionage as an escalation of tension between the Philippines and China, especially since the NSA believes this is merely a retaliation of the Chinese side over the arrest of their national Retaliation? Hindi ba ho malinaw yon? Magkakaroon na ho talaga ng gantihan dito kasi maya't maya ang ating bansa ay merong nahuhuling mga Chinese spy. Maya't maya merong Chinese spy
Pagkat sinek mo naman yung kanilang mga ginagamit na mga, alam naman ho natin ng China. Hindi naman sa pagdating sa teknolohiya, talagang napaka-advance ho ng China. Sa totoo lang, hindi ho tayo pro-China dito, pero pagkakailangan ho natin magpakatotoo ho tayo. Napaka-advance ho ng teknolohiya ng China. Ngayon, base doon sa pagiging advance sa teknolohiya ng China at doon sa mga gamit na nahuli, doon sa mga sinasabing Chinese spy na nahuli sa ating bansa, parang hindi ho ata balanse. At saka hindi na ho alam nyo mga kababayan, hindi ho kailangan magpunta ng mga Chino dito para mag-espiya sa ating bansa. Di ba? Hindi ho nila kailangan gawin yun. Oh. Lahat ho ng sikreto ng pamahalaan nasa social media lahat. Sipin nyo na yung pagbabangag ni Marcos Jr. meron pang video. Di ba? Wala na ho. Nakabulgar ho yung kababuyang ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagiging kurakot ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Di ba? Lahat ho ng sikreto dito sa administrasyon na to, siguro hindi ho kailangan na magkaroon ng Chinese spy sa ating bansa para malaman ang strategy ng administrasyon kaugnay dyan sa issue dyan sa West Philippine Sea. Hindi ho kailangan ng China malaman. Kasi yung playbook na ginawa nila sa Ukraine ng Amerika, yun ang gagamitin dito. Kaya alam na ho ng China kung anong gagawin nilang approach para ma-counter lahat ng kabalbalan na iniisip ng mga bangag dyan sa Malacanang. Real talk, yung playbook na ginamit ng Amerika sa Ukraine at Russia, yun naman ho ang gagamitin ng Amerika sa atin para dito sa Pilipinas at China. Yun na yun ho. At saka yung ginagawa din ho nila dyan sa Taiwan na kung saan hindi naman tayo kasama, bigla tayong napapasama sa gulo. Bigla-bigla, hindi naman natin interest yung magiging kaguluhan dyan. Bumibili tayo ng F-16 dahil tumitindi ang girian ng bansang China at Taiwan. Di ba? Wala naman ho tayong pakialam dyan eh. Di ba? Habang sa kabila ng napakaraming problema ng ating bansa, hindi ho natin malaman, insurgency, korupsyon. Itong mga nasa AFP, ang inaatupag ho nila kung paano makikisali doon sa mga problema, hindi naman ho natin problema. Nakuha nyo ho ba mga kababayan? Sa West Philippines, sige, by all means, makipagbalag-bagan kayo dyan, magpagbasaan kayo ng tubig dyan. Di ba? Pero kung mag-i-invade ang China sa Taiwan, at hindi naman tayo matatamaan, wag ho tayong makialam. Ngayon, kung yung concern natin yung mga Pilipino na nasa Taiwan, yung mga OFW natin, makipag-usap na ho tayo sa Taiwan. Magkaroon na ho tayo ng isang lugar dyan sa bansa na yan na kung saan magiging backdoor access natin kung sakaling kailangan na nating ilikas yung ating mga OFW. Pero para bumili ng F-16 dahil magkakaroon ng problema dyan sa bahagi ng mundo na yan, anak ng tokwa. Mga bangag na ho talaga itong mga namumuno dito sa bansa na to. Di ba? Ang dali lang yan eh. Makipag-usap tayo sa Taiwan government. Ito pwede ho ba itong bahagi ng lugar na to? Kung sakali napakarami namin factory worker dyan, domestic worker. Itong lugar na to, pagka gagawin namin backdoor na to para hilahin namin yung mga namin, mga kababayan namin dyan. Yun lang naman yung issue natin eh. Maliban doon sa mga nagtatrabahong Pilipino sa Taiwan, wala na ho tayong pakialam. Sa totoo lang, bahala silang magbukpukan dyan. In the first place, kung sinasabi ng China na province nila yung Taiwan, ano pakialam natin doon? Ba tayo makikialam doon? Halimbawa, pagka sinabi natin na yung kagaya nung nangyari sa Marawi, napakagandang halimbawa nun eh. Kunyari tayo, sinasabi natin, dudurugin namin yan, papatagin namin yung Marawi na yan pagka hindi naubos yung mga mauti na yan. Yung ginawa ni Tatay Digong, ano sasabihin ng China? Huwag niyong gagawin yan. Hindi pwede yan. Gusto ho ba natin yon? Yun din ang naramdaman ng China pagka every time na merong nakikisaw-saw dyan sa issue ng China at Taiwan. Problema nila yan. Marami tayong problema dito. Ba't natin pinakikialaman yan? Diba? Ang daming nagugutom na Pilipino, inaatupag pa natin yan. Yung mga OFW lang natin, maliban doon, problema nila yon, solusyonan nila yon. For the same suspicion. At kung meron po bang specific instructions ng Pangulo kung paano natin i-handle ang kasong ito? We believe that is just part of the initial investigation. Kuha nyo,
Kuha niyo kung sumagot itong si Claire Castro. Di ba? Minsan di pa tapos ang tanong, kargado na ho siya. Alam na ho niya kung anong sasagot. Kasi nga, scripted ho yan. Baka nga nag-ano na yan eh, nag-rehearsal na yan eh. Nag-rehearsal na yung taga Malacanang bago yung nag-roll yung video na yan. Nag-rehearsal na sila. Meeting muna tayo ha. Ivan, dito ka. Ikaw dito ka. ABS, News 5 dito ka. Okay. Sino kukuha dito sa tanong na to? Kay Ivan na lang to. Kanino to tanong na to? News 5 to. Ganun ho yan. Okay ha, itong mga papel na hawak nitong si Claire, nandun na ho yung mga sagot. Yung posisyon ng Malacanang dyan sa mga katanungan na yan. Kasi kung aasa lang ang Malacanang sa wisdom nitong si Claire Castro na kung magkakahindot-hindot yung ano na yan, yung press con na yan. Investigation, there is no yet concrete evidence. If it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country, we will not say that because there's no final investigation on that matter. But there is still ongoing investigation on that, and we will just defer all the details to the FA and to DND. Any specific instructions from the President? Have you taken this up with him? Yes, there is always a instruction to help our Filipino citizens, the Filipino citizens abroad, facing this kind of charges. Legal assistance will always be given. All the necessary help and assistance will be provided. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, nabanggit po ni Senate President Cheese Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing Nako! ng Senate on the arrest of former President Duterte. Sino-sino po ang mga ito? Natakot ho itong si Marcos Jr. doon sa mga litanya nitong si Amy Marcos. Ngayon tiklop ho ang executive, dadalo na daw ho sila sa pagdinig ng Senado. And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo. Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP General Romel Francisco Marbil and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilaw. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. Ma'am, what led the palace to reconsider? Kung nagkausap man po sila ni Senate President Cheese Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. So magtatago talaga ho sila doon sa executive privilege. Kasi pagka matitiklo na sila, kasi wala na, tama naman yung argumento na hindi, mahirapan na talaga tayo magpabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa mga susunod na panahon, kailangan ho nila magpakita diyan sa Malacanang, ay diyan sa Senate, baka pagkatapos ng termino ni Marcos Jr., sa kanya naman mangyari yan. Kaya dapat ayusin ho nila ang mga magiging decision nila sa buhay nila. Diyan sa mga kinakandak na hearing na yan. Kasi protection din naman nila yan eh. Diba? Paano na lang pagdating ng panahon, si Marcos Jr. naman na magkaroon ng problema na kagaya nitong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. All of a sudden, yung merong nagreklamo sa kanya, diba?
crimes against humanity, napakarami nagugutom sa Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng administrasyon. Di ho natin alam. Lahat ho yan, pwedeng mangyari. Malay mo, merong magsampa ng kaso. Sa sobrang dami na nagugurgur na gutom ngayon sa Pilipinas. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good morning po, Yusek. Mahingi lang po namin yung reaction ng Palas regarding sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa nakaraan na it is moral obligation daw po ng Senate Committee on Foreign Relations to share their findings with US President Donald Trump para raw yung owner ng chartered jet na ginamit para ihatid si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay mapanagot regarding po ito doon sa EO na inilabas po ni Trump February 2025 to sanction yung ICC. And ano pong reaction dito ng Palas? Of course, nakita po natin, nabasa po ang executive order at tatignan po natin ang definition ng ally. Ally of the United States. Sinasabi po dito na ang ally na term na ginamit po dito sa executive order ni President Trump, una, the government of a member country of the North Atlantic Treaty Organization or NATO, and a government of major non-NATO ally, as that term is defined by Section 2013, Paragraph 7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Nung tingnan po natin ang definition ay lumalabas dito sa section, sa paragraph 3, ay parang na-enumerate po ang mga bansang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and the Republic of Korea and New Zealand or Taiwan. Pero nung tinignan po natin, ang paragraph 7, lumalabas po dito na the term non-NATO ally means a country that has been so designated in accordance with Section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major non-NATO ally. So lumalabas po na parte po ito tayo sa nababanggit po na executive order. Pero maliwanag din po sa sinabing executive order na dito po sa bandang, sa akin po ay page 9. Okay? And I quote, Detalyado ito si Ate Claire. Alam na alam ho niya yung itatanong. Di ba? Ngayon, naniniwala na kayo na lahat ng tanong na nangyayari dyan sa presko na yan, kargado ho yan. Kailangan lang nilang sagutin itong si Senator Bato. Wala ho silang pakialam kahit na magkandama tayo ng mga Pilipino sa gutom. Basta masagot lang nila yung mga merong patotsyadang mga politiko sa kanila. Yun lang naman. Yun lang ang importante sa mga walang hiyang tao sa Malacanang yan. The United States remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order, but the ICC and the parties to the Rome Statute must respect the decisions of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction, consistent with the respective sovereign prerogatives. So, ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika sa pamamagitan ng executive order na ito kung ano man po ang prerogatibo or prerogatives ng bansa na Nabubulol-bulol miyembro ka po, pa. no, ng ally, na tinatawag na ally ng US. So, kung ano man ang naging prerogative ng bansa natin, ito naman din po ay igagalang ng bansang US. Regarding po dun sa sinabi ni Senator Bato, the EO that was signed by US President last Baka hindi pa ngayon. Di ba? Baka hindi pa ngayon yan. Kasi ginagalang nila, no? Paano na lang sa susunod na administrasyon? Baka doon kayo singilin dyan sa EO na yan. Lahat ng konektado dyan sa nangyari kay Tatay Digong na yan, di ba? Okay lang, sige ngayon. Walang problema. Next administration tayo February mag-usap. 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit,
kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kaya nga po, kaya ko po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang US kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Nako. Thank you, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Hinihintay ko yung sa ano, sa Net 25 eh. Yun yung hinihintay ko magtanong kasi yun lang ang Good meron morning, sa ma'am. small tanong. Itatanong lang po namin kung meron na pong initial update yung Nabubulol-bulol pa to. Kita nyo naman ho mga kababayan, ay delays pa lang, Malacanang na nakalagay. Anong expect yung tatanong niya ng mama na yan, di ba? administration kung ano yung Oo. magiging sectors na affected nung tariff, reciprocal tariff from the US. Okay, ganito Nako. po Oh. ipagpapaliban ko muna po yung detalye patungkol dyan dahil alam ko po ay mayroon pong aksyong gagawin na papabor naman po sa ating bansa. Pero hindi ko po muna maibibigay yung detalye hanggat hindi pa po nagiging final ang mga pag-uusap patungkol dito. Pansamantala po. Pero yung initiative po na yan will be led by President Marcos or the economic managers po. Ibibigay ko po yung detalye kasi alam ko po ay maganda naman po ang magiging action dito. Hindi ko lang po masasabi yung detalye. Sige po. Hanggat wala pa pong nagaganap na aksyon, kasi meron na po kasing mga plano, pero saka ko po ibibigay sa inyo yung mga detalye kapag ka po naging final na po yung plans. On another question po ulit, do you agree that the Philippines imposes a 34% tariff on US goods? Ito po kasi yung naging basis ng US doon sa pag-impose nung 17% discounted tariff raw. Yung sabi nila 34% raw yung in-impose natin doon sa mga US goods. Does Philippines agree doon sa computation ng 17% tariff na in-impose sa atin? Yun po, kasama po sa pag-aaralan. At muli, sasabihin ko po sa inyo yung detalye ko ano po yung maaaring maging action dito ng Pilipinas. Meron po kasi, ang pamahalaan po natin sa pamumuno po ng ating Pangulo ay meron po talagang plano for this. Last na lang po for my part. May na-mention rin po ba na ang Philippines makikipag-cooperate with other ASEAN countries for a joint response dun sa reciprocal tariff? Ibibigay ko po yung detalye kapag meron na pong naganap na pagpupunta. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.